Magandang araw mga lods. Yan. Ngayon umaga, alas 6 ng umaga mga lods. Yan. Ngayon tatapik natin, paano mo malalaman kung tiwala na yung ibon sa'yo. Yan. Mga alaga mo. Yan. At kung paano, paano malalaman kung tiwala na siya sa'yo, mga ibon mo. At kung paano siya magtitiwala sa iyo. Yan. Yan ang ating itatopic. Tapos, may tanong si Julius Canisa, yung taga-Tagig. Yan ang tanong ni Lods. Ano daw ang ginagawa kong kondisyon sa mga ibon? Yan, mga Lods. Pagkatapos ng intro, mga idol, sagutin natin yan. Let it, bang, bang. Ayun mga lods, ito naman si Donkey ito. Mga napapadalas yung pagpapakita ni Donkey ito. Ayan. Yan, medyo muna bago tayo sumagot sa mga tanong. Yan, ang nakikita nyo mga lods, ayan, lahat ng mga nasa gala o nasa ibang kulungan, yan, inano na natin, nilalagay natin sa yung madaling kasi yan medyo mahirap buksan yan mga lods yung DIY na yan. Kaya yan, kung makikita nyo yung mga African natin, sinasalin ko sa kabila yung dati nilang lalagyan na double cage para pag nasa probinsya ako, hindi mahirapan si Commander tsaka yung apo ko para mabilis silang pakainin. Kasi yan, malikot yan pag binuksan mo may kahirapan buksan. Kaya yan, inaayos na natin. Tapos pati yung mga nasa gala, yung nakakawala, nagtira lang ako yung si Isa tsaka yung Paris. Yan, baka tanungin nyo kung sino si Isa, malalaman nyo mamaya kung sino si Isa, yung isa kong ibon. Yan mga lods, natin yan para hindi mahirapan si Commander. Okay, punta na tayo dun sa tanong kasi may tayo topic kaya yun na natin yung tanong. Nauna, shout out sa iyo brother. Yan, kabrad ko to si Julius Canisa. Yan, shout out sa iyo lods, pati kay sis. Yan, yung Commander ni brother. Yan, taga-Tagig to mga lods. Yung tanong niya, ano daw ang ginagawa kong kondisyon sa mga ibon natin, bakit laging kumbaga fertile laging nagbubuga. Yan. Ano daw yung ang kumbaga sikreto, ano yung kondisyon na ginagawa ko. Kasi kagaya mga nagtatanong sa akin, madalas ito yun Yung iba hindi ko na naiba-vlog kasi parang lang, magkakaparehas lang. Kaya minsan kung mapapansin nyo sa mga nagtatanong tsaka mga sinasagot kong minsan nga hindi ko na pina-plus dyan halos pare-parehas lang yung niya. Kaya lang minsan pag medyo lumipas na ng mga ilang linggo o buwan, ganon, sinasagot natin uli para yung mga hindi pa rin nakakaalam pa rin malaman nila. Totally, laging ganun. Nasa messenger. Yun ang laging tanong nila. So ngayon si Lods ito, kasi anonymous dun kaya, pero yung tanong ni Lods siya, maganda yung pagkatanong niya, yung kondisyon, di ba, Kasi minsan ang tanong sa akin, Lods, ano ba yung pinapakain mo? Yan, gano'n. Lods, ano ba yung vitamins mo, di ba, Pero si brother, si Julius, yan, ganda yung tanong niya, ano bang kondisyon o ano bang klaseng kondisyon, yan, yung ginagawa mo sa ibonan mo, sa mga ibon mo, iba, ba't lagi silang baka fertile, So lang yan Lod, totally alam mo rin to, i-apply mo sa ibon, ganito yun mga idol, ang pag-aalaga kahit anong hayop yan,
kay aso yan, kay manok yan, kahit ano. Diba, no? Wag lang ahas, ano, tsaka buhaya kasi ang mga yan, minsan hindi ka kikilalanin niya kasi ano yan eh. Pag medyo ang sawa, ito ayon sa na-research ko, ano, napalaki mo, mabait sa'yo, pero minsan nakala mo, nilalambing ka. Na hindi na sa kakain, tapos dinidila-dilaan ka niya, no? Medyo lilingkis-lingkis. So, ang ibig palang sabihin nun, tinatansya ka na niya, bala ka na niyang kainin. Yun. Yun mga lods. O, shoutout sa mga nakakaintindi sa sawa dyan, ano? Kahit kailan, di mo ako mapag-aalaga ng ahas. Yan. Ano yan, delikadong alaga yan. Mas lalo naman ang buhaya, ano? Talagang bigla kang sasagpangin, ano? Kaya ano yan, yan yung mga delikadong alagaan, mga ganyan yan, gaya ng leon, tigre. Pero may mga taong mahilig dyan. So ngayon, iwanan natin yan, ba't pa tayo napunta ron, ano? So ngayon, ganito yan mga idol, yung lods. Yung ginagawa kong kondisyon sa mga sa mga ibon ko, simple lang. Totally, kung i-iksian ko, one words lang yun, Lods. Alam na alam mo yun. Di ba, no? Ito, para kay Lods. Pero para sa inyo, iba yung, para kay Lods, yung sagot kong direkta. Pero ipapaliwanag natin. Simple lang, parang yung ginagawa natin. Di ba, no? Kumbaga sa asawa, pag may pag-ibig ka sa asawa mo, yun na yun. Wala nang problema yun. Happy family yun. Ganun lang yung kasimple. Diba, no? Lahat ng paggawa mo, lakipan mo ng pag-ibig. So, yun yung ang epekto nun, maganda, siyempre. Diba, no? I-apply natin sa ibon. Ganito yun, mga idol, no? Ito, yun. Automatics na gets na ni Lods eh. Pero alam ko, may gusto pa siyang may gusto pa siyang malaman. Bukod doon, kumbaga yung mga reference, kumbaga mga latag natin. Ganito yun, mga idol, kay Lods. Ano yun, siyempre, una-una, siyempre, kung may pagmamahal ka sa ibon mo, kalakip ng yun. Sabi nga, sa lahat ng bagay, di ba, pag gagawa ka, gawin mo sa pag-ibig. Sabihin, may pagmamahal. Tingnan nyo yung mga, ito, parang parabola lang, Tingnan nyo yung mga trabahador na may pag-ibig sa trabaho. Napakaganda nung gawa. Diba, no? Kesa yung mga, yung mga trabahador na ang inaantay break time, inaantay alas 5, di ba, no? Yung sweldo, yan. Minsan, yan, may halo ng pandaraya yan, Minsan, yan, puro, hindi maganda epekto. Di ba, no? So, ganyan ka mag-alaga sa ibon mo, yung walang pag-ibig, wag tayong aasang matino yung, yung kalalabasan. Di ba, no? So, ito yun, mga Lods, sa impormasyon. Siyempre, ako, yan, i-apply natin yung magkukwento para sa akin, Siyempre, ako, mahilig ako sa ibon. Di ba, no? Nagkaibon ka, siyempre, mamahalin mo yun. Diba, no? So, kita nyo, napakakonti lang ng mutation ko dati, pero ngayon, dami na. Kasi yun, sa pag-aalaga kasi, kahit anong mga alaga mo, yan, sakits tayo, kasi yan, ako kasi, pag nag-alaga, gaya niyan, paalis ako, papunta akong Pampanga. Niisip ko, sabi ko, mapakakayang maayos ni Commander to. Ganun, may agam-agam na ako. Tapos mga po ko, nabili na ako. Pero hindi pa rin ako kontento kasi iba pa rin yung ikaw yung nag-handle ng ibon mo. Bakit gano'n ang pakiramdam ko? Kasi mahal ko yung pag-ibon. Yan. Kumbaga sa pag-ibig, sabi nga, yung paggawa mo dyan sa ibonan, may pag-ibig yung kaya ang epekto nun natural, siya magandang flow nun kesa yung ganito, may ibon ka, lalo na kung may trabaho ka, pinakain mo lang, naabutan mo, tapos
titim lang, wala lang. Hindi mo lang chinyek kung ano ba ang ano, ba, may inakay, ano na ba nangyari sa inakay ko, ganyan, ano. Wala lang. Parang ano lang, minsan may nag-aalaga kasi napapagaya lang. Pero minsan umahantong sa pagmamahal sa ibon yun eh. Pero yung mga hindi, walang ano eh. Kaya minsan napakadali nilang sumuko. Kumbaga sa pag-ibig sa tao eh, madali siyang sumuko, kaya yun. Diba, no? Ano epekto no? Pag sumuko ka, wala na. Saka kung magsama man kayo, wala na, hindi na maganda, no? Kasi, wala yung pag-ibig. Yan. Sa ibunan, pag wala yung ganyan, yung pagmamahal sa, ano, ay asa ka pa kung maganda yung resulta niyan, di ba, no? Baka horror ang mangyari sa ibunan mo, Lods, di ba, no? Yan, ang sikreto, siyempre, ibigay mo yung dapat. Yan. Kasi wala namang iniibig na hindi mo naman binibigay yung dapat. Di ba, no? Baka sabi, mahal ko yung ibon mo. Mahal ko mga ibon ko. Pero, sumasala sa oras. Eh. Hindi pagmamahal sa ibon yun, mga idol. Yan, isa-isayin natin yan. Yung, una-una, ako, pag nag-ano ko ng ibon, mas ano nga eh, yung pagkain ko, tsaka yung pagkain nila, mas naiuuna kong nabibili yung pagkain nila. Pangangailangan nila, kaysa sa pangangailangan ko. Personal sa akin. Yan. Ganyan ako ka-dedicated sa mga ibon, mga idol. Kaya, siguro, hindi katakataka na suklian naman yun ng mga ibon. Kasi gano'n naman eh, kahit hayop yung mga yan, mga lods. Nararamdaman nila yung pagmamahal mo sa kanila, yung paglingap mo. Bagamat naiya-out natin sila, di ba, no? Ano sila, basta kasi hindi naman pwedeng habang buhay dyan yan, dadami yan eh, hindi natin kaya. Kaya minsan ako sa totoo lang, natutuwa ako pag ang pinagbibigyan ko ng ibon yan. Kagaya nito ni Mark Jovan, shout out sa'yo, Lods. Mukhang may balak na naman kumuha sa akin, Yun, pag mga ganyan tao na kumukuha sa akin, natutuwa ako kasi nakakasiguro ko yung ibon, hindi mapapabayaan. Bagamat si Lods, may nakawala daw sa kanya kasi siguro baka nalingat Pero si Lods siya. Sa nakikita ko sa kanya, mahilig din sa ibon kasi panitingin niya sa lagi kami haba namin mag-usap nito sa Messenger So yun, pag ganyan na yung kumukuha sa akin, natutuwa ako kasi panigurado nasa mabuting kamay yung mga ibon. Di ba, no? Pero pag yung bawa, may kausap ako, parang ang daming tanong tapos wala lang. Ayun, sabi ko hindi masyadong to. Sabihin minsan hindi ko nga na yun para wala lang, normal na lang yung pakikipag-usap ko ron kasi ibig sabihin, wala lang. Nakikiteki-teki lang yun, mga ganon. Tapos yung sakana, di ba, yan. Kasi yung mga desidido sa ibon talaga, yan. Minsan naman puwera naman yung yung may mga biglang halimbawa gipit, gusto ng ibon pero gipit, iba yun. Tsaka yung emergency, iba naman yun, mga idol, baka ngayon pagkamalan niyo ako, iba yun. Kasi dito marami akong nakakausap talaga minsan ilang buwan, talagang may natandaan pa nga ako, naabot yata ang 8 buwan tapos bandang huli hindi naman kumuha ako, kita niya kaya magmula yun hindi na ako yung nagre-reserve ng ganun na katagal, hindi na. Pag nag-usap tayo, bibigyan ko lang ng yun. Pinakamatagal ko na 3 linggo. Pag hindi niya kinuha, yun, pag may dumating, binibigay ko yun kasi siyempre kailangan natin yung patoka. Yan. Kaya sa pakikipag-usap pa lang, kasi mag-iibon tayo mga lods. Alam ko na kung sino yung mahilig talaga sa ibon. Ito, marami silang kategorya. Yung may pambayad o may pambili talaga.
na anytime pwede siyang bumili at saka yung nag-iipon. Yan. Parang kagaya ko nung araw. Bago ako nakabili, nag-ipon muna ako. Yan ha. Kasi baka mapagkamalan nyo ako mga lodsa, kaya kinakategory ako. Yan. Ngayon ito yung kondisyon mga lodsa, mahaba na tayo. Yung kondisyon, ibigay mo. Gaya ng sabi ko, ito nababanggit ko na to eh. Gaya ng sabi ko, ito i-apply ko lang yung pangkondisyon ano. Gaya ng sabi ko, yung pangkondisyon ko sa mga ibon, yan. Binibigay ko yung tama na pagkain na parang nasa wild sila. Di ba? Parang maging maramdaman ng ibon, parang ang kinakain nila parang nasa labas din. Di ba, no? Kumbaga sa tao, nakakain kang karne, gulay, mga natural na pagkain talaga. Ikumpara mo dun sa laging kinakain, noodles, mga junk food. Di ba, no? Hindi tunay na pagkain kasi yan eh. Na mga ginawa ng mga tao na yan, hindi tunay na pagkain yan. Ang tunay na pagkain, yung ginawa ng Diyos. Hindi yung gawang galing din sa Diyos yung noodles, pero yung ginawa na ng tao, hindi na nakakabuti. Diba, no? Nakakasama na. So, ang Diyos, yung ginawa niya, yan, gaya ng mga gulay, pipino, prutas, basta lahat. Pipino na yan, pecha, lahat yun, mga natural na ginawa ng Diyos yan. Yun ang talagang pagkain para sa tao. Yan, although yung karne, hindi naman likas talagang, ang tao hindi likas na nakadesign siya na para kumain ng karne, mga lods. Ito, baka hindi nyo alam. Pero si Lods alam nito. Si Julius, si brother. Ang kasi, ang tao, mga lods, para sa kaalaman natin, kasi malawak kasi, yung nagtanong may karunungan din to, kaya bigyan din natin karunungan para kahit pa paano maambunan yung mga kalods. Ito knowledge lang mga idol, yung nagtuturo sa amin. Ang tao kasi hindi nakadesign para kumain ng karne. Hindi likas na carnivorous ang tao, mga lods. Para sa kaalaman nyo, hindi nakakaalam. Kasi yung ipin natin, kung titingnan nyo, pantay. So, pang-grind siya. Diba, no? Hindi siya pangkagat talaga ng karne. Tingnan nyo yung mga lahat ng carnivorous. Makikita nyo may mga pangil. Yan, halos lahat ng although wala yata akong nakitang may pangil na hindi carnivorous. Siya? Basta may pangil, halos lahat. Wala akong alam na mga lods na may pangil na hindi carnivorous. May pangil. So ibig sabihin talagang panglapa. Yan, gaya ng aso, pusa, mga leon na yan, mga ibang hayop na may pangil. Yan, yan? Nakadesign sila sa karne. Panglapa sila eh. Pero ang tao, wala. Diba, no? So nakadesign ng tao pang grind. Diba, no? Kung magbabasa tayo ng Bible, nga yan eh. Bunga ng punong kahoy. Yun ang binigay sa kanila. Kaya lang, siyempre, dumating yung panahon, lalo sa panahon natin, ang resources natin konti, kaya yung pagkain natin hindi na tunay. Diba, no? Hindi na tunay kasi tamo yung mga jampong na, ba? Dami niyan, mga lods, yung isa-isay natin. So, ba't tayo napunta doon? Dahil doon sa tanong ni Lods na kung ano yung pangkondisyon. Ba't naman tayo napunta dito sa na to, na usapan, kasi nga ang kasi, ang ibon, na-compare ko lang yung tao, ang ibon kasi may natural na pagkain yan. Kaya yun yung yun yung pilit kong, pagamat hindi ng 100%, pilit kong gustong ibigay sa kanila. Kaya nga talaga nagtanim tayo ng mga halaman sa taas para sa kanila talaga yun. Tapos patuloy akong tumutuklas na pwede nilang kainin. Diba, no? Kaya sa akin, napakadaling malaman ko na kung pwede sa ibon, kasi nag-experiment tayo, mga lods.
So, ba't natin ginagawa yun? Napatuloy tayong nagre-research ng makakain ng ibon natin. Kasi nasa ano tayo eh, syudad, kaya ako ginagawa yun. O dahil dun, sa pag-ibig sa ibon, mga lord, sobrang pagmamahal sa ibon, kumbaga passion, kaya nagagawa ko yun, mga lords. So, yun yung kondisyon, lords. So, brother, Julius, ano, yun. Kasi kung hindi mo ano yun, tama na sa iyo yung ano, seeds, di ba, no? Puro seeds na lang, di, walang ano yun. Kaya nakita mo yung ibon, madaling tamaan ng sakit. Kasi ano walang vitamins yung kinakain. Kung matatandaan nyo, mga lods, yung mga matatagal ng nanonood sa akin, ano, di ba lagi kong sinasabi, hanggat maaari, ang gusto ko ipakain sa ano, sa ibon ko, yung mga vitamins man o food supplement man yan, kasi ang galing naman yan sa ano yan kalikasan lahat yung natural, hindi dumaan sa ano yan, kagaya ng oregano, napakahusay niyan, mga lods, di ba, no? May nakita pa kayong umubo sa mga ano, sa mga ibon ko, di ba? Wala, mahusay yan joke lang yung mga idol, mga mamaya mabas tayo. Pero to yun, gamot sa ibon gamot sa tao yun, yung oregano. Pwede yun sa ano, sa ibon. Bakit? Epekto rin yun, yung ano na yun. Kasi may taglay ang oregano Ang totoo, eto. Kaya lang hindi tumalabi. Nagano ako ng mosquito repellent. Yung sabihin, nagpakulo ko ng oregano tsaka tanlad. Kaya lang napakadali ng bisa. Mabisa lang siya pagbago. Pag ano na, hindi na. Hindi ko lang kung ano pa yung kulang Yan. Kaitiya tuloy tayo ngayon. Mapanood ko rin lang naman yan. Ngayon yung ano, ang dami kong na pakulo. Pwede yun sa ano. Ayoko lang nang i-broadcast dito May sikreto dun Alam ko yung formula dun Kaya sabi ko pwede sa ibon to. Siguro sa Pampanga, dun ko gagawin yun. Pero dito ano, ayoko ano pa yun May ano yan, may sikreto dyan. Kaya ako, kumbaga, dahil masyado tayong ano ma-research sa ganyan patungkol sa ibon natin. Kaya natutuklasan ko lang yung mga yun. Siguro doon ko nagagawin, mas maluwag yun. Kasi dito, limitado. Pag nag-produce ka nun, limitado. Nakakabuti sa ibon yun. Kaya yun, yung pinainom ko na yun, wala akong doubt na baka madali. Hindi. Alam ko yun, mga idol, kasi nakita ko na yun. May nakita ako isang ano na sabi ko pwede rito, pwede rin dito, gano'n. Kaya minsan yung mga tinitinda dyan ng mga ano, yun, may mga diskarte yan. Tama din na sinasabi ko ano yung formula nun. Kasi pag nasabi nila kung paano nila gawin, di na sila kikita, di ba, no? So yun, isa yun sa mga kondisyon na ginagawa ko, Lord, sa ibunan natin. Pag lakipan mo, totally kung iiksian ko yun, simple lang ang sagot Gawin mo sa pag-ibig, di ba, no? Ang lahat mong ginagawa sa ibunan mo, yan, kung a-applyan mo ng gano'n. Although Bible version na patungkol sa tao, i-apply mo sa ibon. Di ba, no? Ano yun? One words lang, yun na yun. O isang salita lang, o maiksing salita sa madaling salita, ano? Kuha na yun, kaya siyempre kailangan na explanation kaya na ginagawa ko. So kung iiksian pa natin to, simple lang, ibigay mo yung tama sa ibon. Ibigay mo yung tamang tamang trato, tamang pagkain. Yun na yun. Yun na yun yung sinabi ko na yun na yung pangkondisyon. Kaya natural, magbibigay ng magandang yan. Kasi masustansya yung pinapakain mo natural, magbibigay yan. Parang pananim yan, mga lods. Pag maganda yung pataba mo, maganda yung buga ng halaman. Ganun lang yun. Lalo na kung natural yung ginagamit mo, mga lods. Ayan, napahaba na tayo. Punta na tayo sa Punta na tayo doon sa talagang topic natin. Haba na, mga idol. Pero tsagain nyo kasi may mga
Lalo na yung mga UV, may mapupulot kayo rito. Ngayon ang tanong, di ba, no? Kagaya nung nakita nyo sa entrada, no? Yung ganon. Yung nasa palad ko, di ba, no? Yung tanong, paano malalaman kung tiwala na yung ibon sa'yo? Ayan. Di ba, no? Siguro, paiksihin ko na lang kasi mahaba na yung video natin. Ngayon mga Lods, yan, magkarugtong yan. Yung tanong ni Lods at saka to, magkarugtong. Yan, malalaman mo yung ibon, mga idol, na tiwala na sa'yo. Yan, kagaya yan, di ba, no? Yung nakita yung video na ano siya, nakadapo sa'yo, dumadapo, sumasalubong. Kung mapapansin nyo, yung nakasara pa yung yung tag nito, yung pinto ng kulungan. Nakakapit na sila. So, hindi sila takot sa'yo. Hindi kagaya ng ibon, pag lalapit ka, lumalayo. Diba, no? Palapit ka pa lang, malayo na. Nasa kabila na siya. Pero mga ibon mo, hindi. Iba. Pag paparating ka, lumalapit. Kaya nga delikado to na na walang safety. Kasi pagbukas mo, sasabay sa'yo yan, sasalubungin ka, yun na, makakawala sa'yo. Pag nasa labas na, may ilang na. Kaya nag-decide ako na na hangga't maaari, isang isang malaking cage talaga, tas nasa loob sila, nandun yung mga kulungan. Kaya yan ang palatandaan na tiwala na ibon sa'yo. Bro mo, sumasalubong na. Pagbukas mo, yan, talagang sasalubong na dadapo sa kamay mo. Tapos kung mapapansin nyo rin, yung kulay blue, yun, lumalabas. Lilipad yun, pero babalik. Di ba, no? Dadapo uli sa'yo. Yan, tsaka yung mga napagkikita nyo na yung ibon, di ba, no? Pag inano ko, maamo. Yan, tiwala na yung ibon sa'yo pag ganyan. Tapos isa pang palatandaan, mga Lods, na ang ibon, na sa'yo, sabihin, tiwala siya, na hindi ka threat sa kanya. Yan, umiinit yung talampakan. Yan, obserbahan nyo yung mga ibon nyo. Pag dumadapo sa inyo, tapos umiinit yung talampakan. So, ibig sabihin, mahal ka na ng ibon mo, Lods. Tiwala na sa'yo yan. Ganyan yun, mga idol. O, bakit natin na-sense yan? O sabihin na lalaman natin. Kasi, kahilig tayo sa ibon. Yan. Alam natin yun na pagpit na yung ibon sa'yo. Yan, diba, no? Yan, kahit anong mo, na sila, maamo na. Kita nyo yung mga ginagawa ko, diba? Inahawakan ko isa-isa. Na kung tutuusin, mga bagong inakay yan. Halo-halo na yan, may matanda, may bata. Diba, no? Diba, bakit ganun? So, kasi alam ng ibon yung trato mo sa kanila, maganda. Diba, no? Alam nila yun, lalo na yung ibon na yun, nasa 3,000 mahigit ang memory niya. Natatandaan niya yung mabuting ginagawa mo sa kanya. So, ang ibon, lalo na yan, yung parakeets friendly yan malaro. Nakikita niya, maano ka sa kanya. Naibibigay mo yung attention mo, di ba, no? Yan, rin yan. Gagantihan niya yung maganda. Yan, lalo na yan, takaw attention niya. Gusto niya, focus ka sa kanila. Yan ang sikreto na bakit maamo yung yung ibon. Wala pa pala yung sikreto. Sasabihin ko pa lang. So ngayon, yung sikreto? Ang sikreto, mga Lods, na paano pala, no? Mali pala yung ko. Hindi ko lang kung mali, bahala na kayo mga Lods. Paano natin gagawin yun? Ano ang sikreto, diba, no? Yan. Paano natin gagawin na magiging maamo yung ibon, magtitiwala sa'yo? So, lang, yung parang yung sagot ko sa sa una kay Brother Julius, yan. Ganun lang ang sikreto. Ang kauwian ng lahat, sabi nga, pag-ibig di ba, no? Pag minahal mo yung pag-ibon, mamahalin ka rin yan.
Yan, wala ba kayo napapansin mga lods? Ako hindi ko nababanggitin, pati yung nalulungkot ako na saglit lang silang nag-ibon tapos wala na. Nalulungkot ako kasi dahil na yung hindi ko babanggitin kasi baka mapanood niya to, ma-open sa akin. Hindi na ako babanggit ng mga pangalan. Yung iba malapit sa akin, iba mga basta hindi na ako babanggit. Nakita ko napakasiglang mag-ibon. Diba, no? Tapos pa, may kwentuhan pa. Tapos bandang huli, makikita mo, nag-iba na siya. Iba na inaalagaan. Okay, sabi ko, pa rin naman. Tapos hindi ko pa nakikita yung niya. Wala na. Sabi ko, bakit? So, ibig sabihin, hindi talaga mag-iibon yung mga ganyan. Diba, no? Gaya ng sabi ko, ang habol lang nila kita. Siguro, napanood niya, laki ng kita sa ibon. Ayun, pwede naman yun kung naswertihan mo. Kaya lang, lagi nating tatandaan mga lods, ang lahat nating gagawin, dapat may passion. Diba, no? Dapat may passion yan. Kasi pag walang passion, wala yan. Ngayon, kagaya ng kasi sabihin mo, suswertihan mo lang, lods. Hindi, talaga, lakipan mo ng pagmamahal yan. Kasi pag walang pagmamahal yan, o pag-ibig, wala, hindi yan, hindi ka magbo-boom. At ang totoo, ganito yan pag may pag-ibig ka sa ginagawa mo, yan, sa pag-aalaga mo ng ibon, kahit yan yung talagang dumating yung mga disaster sa'yo, hindi ka mana-atras lalo lang magbibigay sa'yo ng yun, yung pagka-challenge, natsa-challenge ka lang, parang nangyari sa akin nun, di ba, no? Natsa-challenge ako kasi pag sumuko ka talo yan, parang kasi ako sa trabaho, ganun ako meron mga bagay na minsan ang hirap trabahuin pero hindi ako maatras. Iba ayoko hirap, nagdadahilan na lang ako. So hindi ka matututo, di ba, no? Kasi nahirapan ka, hindi mo matututunan ng tamang diskarte pag gano'n. Huwag mong atrasan, pag-aralan mo kasi ang pagkakamali normal yan sa tao lalo na kung di mo naman sinasadya, talagang gusto mo lang matuto. Di ba, no? Ganun. Kahalin tulad nun, yung pag-ibon, kung parang trabaho yan. Kaya minsan makikita mo yung tao, wala namang alam, pero bakit na-promote na-promote? Dahil sa sipag niya, sa tiyaga niya, may passion yun pag ganyan. Iba yung sip-sip mga lods, kasi meron din umangat pero sip-sip Okay, alam mo yung makapili, turo ng turo. O sasabihin ng boss, mahusay ito. Loyal sa akin. Pero ang totoo, makapili. Kaya nabigyan ng posisyon. Sa mga pabrika, ganyan mga opisina, may ganun nabigyan ng posisyon. Pero hindi dahil sa sipag. Dahil siya isang makapili. Yan. O kaya isang sip-sip. Yan, mga ganun. Yan. Shout out sa mga ganyan. So, hindi mabuting yun. Kalooban yun. So, ganoon din sa pag-iibon, lakipan mo ng ng pagmamahal, pag-aalaga. Ako, kita nyo. Yan, ewan ko, parang siguro si Isa, na lang, nalagyan ko na lang ng ng marka. Ito pala si Isa. Kasi, mahaba na yung naka-cellphone lang ako mga lods, totally. Nagbo-voice out ako. Yung video, hindi ko nakikita. Yan. I-record ko tapos ipapats ko sa video kaya hindi ko nakikita. Yan, gaya ni Isa mga lods. Sino si Isa? Yan, si Isa mga lods. Isa ang paa. Yan. Yun si Isa mga lods. Yan, si Isa. Isa lang ang paa. Yan mga lods, hindi ko napansin dahil sa dami ng yung mga nagbuga rin nakaraan, hindi ko napansin, hindi ko alam kung siya kasi minsan sila yan lalo pag bata pa o sa African kasi di ba lumilipad mga yan, hindi ko napansin yan dahil wala naman ako natandaan, pinakawalan ko na putol ang paa. Nagulat na lang ako na
parang parang kulang ang paa nito. Ayun, nakita ko. Tapos bigla akong naalala, merong isa duguan eh. Ang dami niyang dugo sa katawan, pero wala naman sugat. Ayun, malamang yun yung dugo ni Isa. Yan, si Isa po, isa lang ang paa. Yan, kaya binasagan ko siyang Isa. Yan mga lads, nakita, pati sa mga pangalan. Pag dedicated ka sa ganyan, ang bilis mong makaisip ng pangalan. Pati nung araw si Epi. O yan, sa mga hindi pa nakaabot kay Epi. Si Epi, yung ibon ko na yun, kaya ang pangalan niya Epi. May epilepsy mga lods. Kaya pangalan niya Epi. Yan. Yan yan ang pangalan kasi according to Bible, sa Biblia. Sa lumalarawan sa kanya kaya sa lugar. Yan, parang si Marites, yung ibong ko isa ganyan. Andyan pa yan si Marites eh. Yan yung mga matanda akong mga breeder eh. Si Marites tsaka si Mario, kaya ang pangalan niya Marites tsaka si Mario. Nung nasa baba pa sila, yan dito sa baba, maingay. Tapos dalawa lang sila, parang alam mo nagdadaldalan. Sakto naman dito sa lugar namin maraming Marites. Ayun, binasagan ko Marites. Sabi ko, yung asawa niya, yung pangalan? Yun, Mario. Yan. Hanggang ngayon, nandyan sila. Si Mario at saka si Marites, mga lods. Yan, pati sa pangalan. O ito sa mga anak nyo, mga idol, pag nagkaanak kayo, makamamaya. Pangalan kayo ng pangalan, tandaan nyo ang dapat kung susunod tayo sa Bible. Dapat depende sa yan, sa basta kagaya ng Maria, di ba ngayon, pag tinagong Maria, natatawa na tayo kasi pangit ang tingin natin pag Maria. Pero sa katotohanan ng Maria, ang ibig sabihin nun maganda. Kaya sa Biblia, pag tinawag na Maria, maganda yun. Maria, ina ni Jesus, maganda yun. Maria Magdalena, di ba yung patutot. Maganda yun. Di ba ngayon, tinawag na Maria, sabi nga, hindi sa pamimintas, huwag na lang, makapintas tayo. So, yun, ganun yun, mga idol. Ba't pa tayo napunta ron? Yan. So, dahil, sa sa ibon, mga idol, yan, related dun sa nagtanong, at saka, sa topic natin. Magkakalakip yan Pag may gusto ako i-topic, laging ang tanong ganun, magkahawi. Kaya napakagandang Kaya ngayon yung nagtanong na to, si Brother Julius siya, akala niya raw may script ako. Sabi niya, akala ko, Lutz, may script ka, pero wala. Sabi niya, siguro napanood niya ako na nakaharap ako sa monitor. Kasi makikita mo naman sa mata kung may binabasa Wala akong script, mga idol. Yan, isa pa yun. Kahit wala kang although hindi na, in fairness naman pag may nagtanong, kaya may tanong, so upo ako saglit, bang rito, tatapik ko rito, bang maganda pa, ganun ang ginagawa ko, mga lods. Tapos sinasabi ko rin sa inyo, pag yung kailangan ko mag-vlog pero medyo pagod ka, kaya medyo puyat ka, sinasabi ko sa inyo, di ba, medyo wala ako sa visual, kaya nagsasalita akong ganon. Pero halos karamihan, mga lods, yan. Hindi ako nag-i-script. Ang script nasa puso tsaka isip. Nandun yun. Kung ano yung nangyayari sa ibunan natin. Tapos mga nagtatanong. Kaya kayo, mga lods, kung may mga katanong kayo, itanong nyo lang. Yan, maganda yun para masagot. Malay nyo, mayroon din ganong tanong, di masagot din, di ba okay lang na pabalik-balik. Kaya minsan kung mapapansin nyo, yung tanong medyo binabago ko ng konti, yung para hindi magkapare-parehas kasi ayaw ni Whitey yun. Yung nililis natin ng konti yung yung minsan parehas ang yung tanong So inaano ko lang minsan,
Medyo ini-split ko na konti para mabago lang kasi ano yan, si Whitey pag na-detect niyan, puro ganun lang ano mo, ano yan, tatanggalan ka ng ads. Ayan, baka hindi nyo alam na. Kasi ano yun parang papatak na kay algorithm, wala nang ano yung vlog mo, nonsense na. Kailangan puro ano, interesting. Yan, puro ganyan. Gaya ng mga topic na to, may interesting. Maring itong mga panahon na to, hindi siya mapanood ng ano. Yan, kayo, no? Napapanood nyo, iba, hindi pa. Pero darating ang panahon, biglang ano yan. Bawa, nag-trending yung ganito. Ano ba pinakain niya ito? Ba't ganyan? No? Yun. Magti-trending. Yan. Minsan ganun matagal. Kagaya nung ano, yung ibong ko na si ano, ano pa pangalan, ibong ko na yun, yung ang lakas bumuga. Ano yun gulat ako, nag 12,000 Sabi ko, sayang, dapat hinabaan ko yung video. Diba, no? Maiksi lang kasi yun So, pag maiksi, siyempre, maiksi rin ang bayad, no, mga lods. Ganon yun na, ano siya, hindi mo agad-agad maano yan. Minsan nga, ano yung may video ako, walang nanood. 1 oras na, wala pa rin. 2 oras, wala pa rin. So, inalam ko, isa ring dahilan doon, yung oras. Alamin mo yung ano, yung oras ng panunod ng mga tao. Ako, alam ko yung ano kung anong oras yung marami. Kaya lang, complex sa ano natin mga schedule. Ito, alam ni Julius to mga schedule minsan, complex. Kaya minsan, mas maaga. Minsan naman, delayed ng konti. Pero ang mga viewers dito, mga lods, ang ano talaga, nasa alas 6. Mula 5, 6, 7, yan. 8. Yan, yung mga oras na yun, nandyan yung bulto ng nanonood sa akin. So, ibig sabihin, kasi mayroon mga nanonood nasa opisina pag break, diba, no? Pero ito, nasa bahay. Pagkagaling siguro sa trabaho, yan, nanonood. O kaya, yung iba talagang alam nila na ganun ako nag-a-upload, inaabangan talaga nila. Yun, ganun yun, mga idol. So, yun, mga lods, yun yung topic natin for today. Sana nasagot ng maayos yung ano ni Lods, ano, yung ano lang yan, yung kondisyon, madali lang, isang salita lang. Yeah, alam natin yan, Julius, brother. Di ba, no? One words lang, ando na lahat yun. Kumbaga sa ano kumbaga sa siopaw, ano, titingnan mo plain lang, pero nando na lahat yung ano, ingredients niya sa loob, di ba? May manok na saro, may baboy na, may itlog na pula na, ando na yung sarsa niya. Kahit wala ng ketchup na sauce, ando na yung ano. Lalo na kung mamanlok na siopaw, ano, yan. Pakain naman, di ba? So, yun lang yan, mga idol. Yung topic natin. Para maging success sa pag-ibon. Yan. Okay, mga lods, at maraming salamat. Bye-bye.